to fulfill. And high motherfucker spray yo, but minimum still waiting on the playboy. Right in the fast lane, the best. Sa timog ng Pransya, tatlong babae sa kanilang 40s, sina Elise, Sonia, at Cecile, ay nagdesisyong mag-enjoy sa kanilang bakasyon sa pamamagitan ng mga fling sa tatlong batang sailing instructors. Sa kanilang road trip papuntang timog, nakatanggap ng tawag si Elise mula sa kanyang anak na si Nina at nangako siyang babalik siya sa loob ng 3 linggo. Nag-alala si Sonia sa paggamit ni Elise ng earphones habang nagmamaneho, ngunit pina-relax siya ni Elise dahil bakasyon naman nila. Tinayuhan naman ni Cecile na tapusin na ang mga gawain sa bahay dahil darating na ang mga bibili ng bahay. Habang nagkakasama sila, sinabi ni Sonia na pupunta siyang Ibiza dahil tinawagan siya ni Pascal. Ipinahayag niya na tuluyan ng iiwan ni Pascal ang asawa nito para makasama siya. Habang nagmamaneho, napikan si Elise sa sasakyan sa likod nila at ipinasya niyang magmaneho si Sonia. Pagkatapos, nagpakita siya ng kanyang dibdib sa mga kalalakihan sa kabilang sasakyan, pero dumating ang pulisya at kinumpiska ang lisensya ni Elise. Sinabi ni Cecile na okay lang at pwede siyang mag-exam muli. Sa bakasyonal na bahay, sinabi ni Cecile na amoy pa ng kanyang yumaong asawa ang lugar. Pagkatapos, nakatagpo sila ng Pelican sa isang kwarto. Kinabukasan, nagayos ang grupo ng mga gamit habang si Sonia ay nagpapadala ng mensahe kay Pascal. Hindi nila alam kung paano haharapin ang isang wild na hayop na kanilang nakita, kaya iniwan nila ito sa kama. Isang gabi, nag-open up si Elise kay Cecile tungkol sa pagpapagawa ng profile sa isang dating app, pero mas gusto pa niyang matapos ang kanilang mga gawain. Nagpasya silang magpahinga at maglayag kinabukasan. Kinabukasan, nag-enjoy sina Elise at Sonia sa dagat gamit ang jet ski. Nadaanan nila ang klase ng mga bata na tinuturuan ni Paul at Julian mag-sail. Hindi nila yata napansin, kaya't itinulak ng mga lalaki ang isa sa mga bata sa tubig at nagkunwari silang nalunod ito. Malakas na inanunsyo ni Paul na may nangyaring aksidente, tinanggal ang t-shirt, at tumalon para iligtas ang bata. Nang mag-alala ang mga babae, sinabi ni Paul na sila raw ang may kasalanan kaya nahulog ang bata, at may kasamang pang-aakit na nag-alok pa silang turuan silang magmaneho ng maayos. Subalit magalang na tinanggihan ng mga babae ang alok at bumalik sa sailboat ni Cecile. Sa beach, nakita ni Cecile si Christine, isang kilalang tao, na ayaw niyang kausapin dahil baka tungkol lang sa kanyang yumaong asawa ang pag-usapan. Bigla nilang nakita si Thomas na nagjo-jogging, kaya tinawag siya ni Cecile at pinaalala na dadalhin siya mamayang gabi sa club. Pinakilala ni Cecile si Thomas sa grupo at sinabi niyang nirente niya ang isa sa mga bahay niya. Sa gabi, umiiyak si Cecile sa kanyang kama sa bahay, habang ang mga kaibigan niya ay nakapila sa labas ng club. Ang blonde na hostess na si Luis ang pumihil sa kanilang pagpasok, may hinala na baka masyado ng matanda ang mga babae para pumasok. Nang malapit nang umalis ang mga babae, nakatagpo sila ni Paul, Julian, at Marcus. Nakipag-usap ang mga lalaki kay Luis at ipinaliwanag na sila ay mga kasamahan nila at pinakiusapan siyang papasukin sila. Hinila ni Luis si Julian at sinabi na magkasama silang makikita pagkatapos ng shift niya, pero hindi na lang ito binigyan ng pansin ni Julian at sinabing iisipan niya lang ito. Pagpasok sa loob, inalok ng mga babae ang mga lalaki na sila na ang magbayad sa inumin nila dahil hindi nila kayang magbayad sa mga mamahaling options sa bar. Sa dance floor, hindi makapaniwala si Luis na kasama pa rin ng mga lalaki ang mga mas matandang babae, kaya't sinubukan niyang takutin sila. Nang lumayo siya, tinanong ni Sonia si Julian kung girlfriend ba niya si Luis, at ipinaliwanag ni Julian na nagkaroon sila ng one-night fling sa isang party, pero ngayon ay hindi na siya makaalis dahil palaging sumusunod sa kanya ang babae. Dahil hindi na rin nila feel magpatuloy sa club, nagdesisyon ang mga babae na umuwi na lang. Ngunit bigla na lang hinila ni Paul si Elise at hinalikan siya. Pinayuhan siya ng mga kaibigan na kung gusto nilang umalis, hayaan na lang silang umalis. Pagdating nila sa bahay, nakita nila si Cecile na natutulog sa sahig, nakapalibot ng mga piraso ng jigsaw puzzle. Kinabukasan, sina Paul at Julian ay nagmamasid sa mga kaibigan habang naglalaro ng volleyball sa beach kasama si Thomas.
Ibinahagi ni Thomas na 3 taon na silang hiwalay ng ex-wife niya at may anak siyang 6 na taon. Sinabi niya kay Cecile na kung hindi matutuloy ang pagbebenta ng bahay, interesado siyang bilhin ito. Ilang sandali pa, dumaan sina Paul, Julian, at Marcus sa bahay, at nagtanong kung ibinigay ba nila sa mga lalaki ang address nila kagabi. Nakilala ni Cecile si Marcus bilang isang matagal ng kaibigan ng pamilya at sinabi niyang lumaki na ito. Sinabi ni Marcus na inimbitahan nila sila sa hapunan kagabi kaya nandito sila. Nakilala nila si Thomas at nabanggit na ang anak nito ay isa sa mga estudyante sa kanilang sailing class. Ngunit sinadyang ibato ni Thomas ang isang bastos na puna tungkol sa klase ng trabaho nila. Nang magdala ng alak ang mga lalaki, tinanong nila ang edad ng mga babae at binanggit ng isang matandang lalaki na, tutulungan din nilang magbago pag kumikita na ng magandang pera, at tinuloy pa ang pag-insulto sa kanila. Para matahimik ang sitwasyon, dinala ni Elise ang lalaki palabas at sinabi na hindi niya gusto ang ganitong attitude. Sa kusina, sinabi ni Cecile na medyo nakakapanibago si Marcus kasi siya yung dating nagbabantay sa mga anak niya, pero sabi ni Elise hindi niya matandaan kung inimbitahan ba nila ang mga lalaki kagabi. Habang kumakain, sinabi ni Julian na nag-aaral siya ng law, si Marcus naman ay kumukuha ng engineering, at si Paul ay nagpapahinga muna bago mag-second year sa med school. Na-stress na si Cecile sa mga bastos na biro ng mga lalaki tungkol sa mga hookup kaya't iniwan niya ang mesa at pumasok sa loob ng bahay. Sa kusina, nag-iwan ng voicemail si Cecile para sa kanyang mga anak at pumasok si Marcus, na nagsabing medyo weird na nandito siya at baka hindi na raw niya makilala ang mga bata. Sabi ni Cecile, matagal na nga at malaki na ang mga anak niya, pati na rin si Marcus. Samantala, sa sala, nagsasayaw sina Sonia at Elise kasama si Paul, at tinukso nila si Julian dahil hindi niya alam ang mga lumang kanta. Habang nagpapakita si Sonia ng mga kasaysayan sa kanyang cellphone kay Julian, napansin niya ang pangalan ng isang babae na nakatato sa palso ni Julian, na sinabing pangalan ng kanyang ina. Biro niyang tinanong ni Sonia kung nagseselos siya, kaya't tumawa si Julian. Biglang nakatanggap ng voice message si Sonia mula kay Pascal, kaya't umalis siya sa terrace upang pakinggan ito. Nang bumalik, nalungkot si Sonia at hiningi ang tulong ni Julian sa pagsasalin ng mensahe. Sinabi niyang ito ay isang bastos na pahayag na siguro ay isinend niya habang kasama ang ibang babae. Galit na sinabi ni Cecile na pagod na siya sa pagpapakita ni Pascal ng ganitong treatment kay Sonia, kaya't nagpa siya siyang magtungo sa ice cream shop. Pagdating sa kalsada, binasag ni Cecile ang lock ng isang freezer sa tabi ng daan at kumuha ng isang tub ng ice cream, na ikinatuwa ng buong grupo. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Julian, nagdesisyon ang mga lalaki na tapusin na ang gabi. Ngunit ang mga babae ay nagpunta pa rin sa beach para mag-swim. Nang bumalik sila sa sasakyan, napansin nilang naipit ang trunk at hindi nila makuha ang mga gamit at susi. Kaya't dumaan sila sa sunroof at ginamit ang mga random na bagay upang matakpan ang kanilang katawan habang naghihintay ng tulong. Kinabukasan, habang nagjajag si Thomas, napansin niya ang sasakyan ng mga babae at tinulungan silang buksan ang trunk. Humingi siya ng paumanhin kay Elise at Cecile tungkol sa nangyari kagabi, ngunit sinabing wala siyang pasensya sa mga immature. Tanga, sagot ni Elise, lagi niyang iniuugnay ang pagiging mature sa edad at estado sa buhay, at mas magalang pa sina Paul at ang mga kaibigan nito kaysa sa kanya. Nang maglaon, tinulungan ni Sonia si Elise na kumuha ng mga mapanokso na litrato para ipadala kay Paul. Bigla na lang pumasok si Cecile, na nag-aalala at nagsabing nawawala ang bracelet ng yumaong asawa niya noong nakaraang gabi. Pagkatapos maghanap sa buong bahay, wala siyang nahanap, isinisi ni Cecile ang pagkawala ng bracelet kay Elise, dahil sa pagpapapunta ng mga lalaki sa bahay, at kay Sonia dahil sa relasyon nila ni Pascal na nagpaloko sa kanila lahat. Sinabi niyang gusto niyang umalis na ang mga bisita, dahil mukhang doon lang sila para maghanap ng lalaki na matutulugan. Sa sala, patuloy silang tahimik na nag-aayos ng mga gamit, at sinabi ni Elise na aakyat siya sa taas upang mag-impake ng bag. Pumunta si Cecile sa kanya at humingi ng tawad, na nagsasabing hindi niya naisip na masaktan ang mga kaibigan niya. Humingi siya ng paumanhin at sinabi na nais pa nilang manatili ang mga babae. Nagyakap si Cecile at Sonia bilang tanda ng pag-aayos. Pagkatapos ng gabi, nakatanggap si Elise ng mapangasar na litrato mula kay Paul at sinabi niyang mag-shower muna siya.
Ngunit pagdating ng gabi, tumakas siya at umalis patungo kay Paul upang makipagkita, at doon nagkasama sila. Kinabukasan, ikinwento ni Paul sa mga kaibigan niya na nagtalik sila ni Elise, at sinabing hindi naman masyadong iba ito sa pagtulog niya sa isang babae ng kanilang edad. Sinabi niya kay Julian na magmadali silang magtangka kay Sonia bago pahuli. Sa isang beachside bar, sumama si Christine sa grupo at sinabi ni Michelle, ang may-ari ng bar, na nauubusan na sila ng ice cream dahil may nangyaring freezer breakdown noong nakaraang gabi. Nang maglabas siya ng bracelet na nahanap sa freezer, sinabi niyang balak niyang ibenta ito upang magkapera para ayusin ang kagamitan. Nagpumilit ang grupo na wag magsalita, habang si Cecile ay labis na nababahala sa nangyari. Tanghali, bumili ng mga tiket si Julian para sa mga babae at hinalikan siya ni Sonia sa pisngi bilang pagpapakita ng pasasalamat. Bigla naman, naghamon sina Luis at ang kaibigan niyang makipagkarera sa kabayo kay Sonia, at tinanggap nila ang hamon. Sa kalagitnaan ng karera, sinubukan ni Luis na saktan si Sonia gamit ang paa, ngunit agad na binalik ni Sonia ang sipa at ibinagsak si Luis mula sa kabayo. Sa huli, nanalo ang tatlong babae sa karera at malakas na pinuri ni Marcus si Cecile mula sa crowd. Tuwang-tuwa si Cecile at niyakap si Marcus bilang pasasalamat. Pagdating sa parking lot, natagpuan nilang nawawala ang sasakyan nila. Sinabi ni Sonia na umalis sina Elise at Paul papuntang bahay 10 minuto na ang nakakalipas. Ang natirang grupo ay nagpunta sa apartment ng mga lalaki, at humingi ng paumanhin si Marcus. Sinabing sana naanyayahan nila ang mga babae sa bahay ng kanyang mga magulang, ngunit ito ay inuupa na. Habang papalapit ang gabi, nagpaalam na ang mga babae at nagsabi si Tanya na pupunta siya ng Spain bukas. Nang subukang halikan ni Julian si Sonia, naiwasan ito ng babae sa awkward na paraan, samantalang si Paul at Elise ay naglalaro ng Yes Master sa kwarto bago magtalik. Si Sonia naman ay nag-iimpake ng mga gamit nang biglang dumating si Julian sa balcony at sinabi niyang nais niyang makita siya bago siya umalis. Tumanggap si Sonia ng mensahe mula kay Pascal, na nagsasabing kanselado ang biyahe nila dahil kailangan niyang bumalik ng Paris. Nalungkot si Sonia at umiyak sa kama, kaya nilapitan siya ni Julian at niyakap. Matapos siyang kunalma, hinalikan ni Sonia si Julian at nagtalik sila, ngunit tumigil si Julian sa kalagitnaan at humingi ng paumanhin, sinabing hindi siya makapag-perform ng maayos dahil nagbawas na siya bago dumating. Tinanong niya si Sonia kung gusto ba niyang umalis siya, ngunit sinabi ni Sonia na manatili siya at magkasama silang natulog. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakatanggap si Cecile ng tawag mula sa kanyang anak, na nagsabing malapit nang mapatalsik ang kanyang kapatid sa camp dahil natagpuan silang magkasama ng isang counselor. Dahil sa kalasingan, sinabi ni Cecile na wala namang masama sa ginawa ng kanyang anak sa banyo. Samantalang si Paul ay nagtanong kay Elise kung siya ba ang pinakamahusay na naging partner sa kama, ngunit nabigo siya nang sagutin ni Elise na magaling siya, pero marami pa siyang dapat matutunan. Kinabukasan, aksidenteng nasagot ni Julian ang tawag ni Pascal, pero imbis na magalit, natuwa si Sonia na alam ni Pascal na natulog siya sa ibang lalaki kagabi. Mamaya, ikinukwento ni Paul ang nangyari kagabi ng medyo bastos, kaya pinagsabihan siya ni Julian na maging mas magalang sa paraan ng pagsasalita niya tungkol sa mga babae. Habang nasa beach, tinanong ni Cecile ang kanyang mga kaibigan kung hindi nila nakikita na medyo weird ang pakiramdam ng matutulog sa mas batang lalaki, pero sagot ni Elise, isang double standard daw ito dahil hindi pinapuna ang mga kalalakihan na may relasyon sa mas batang babae. Nagbahagi naman si Sonia na medyo apektado pa siya sa mensahe ni Pascal, kaya pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag na niyang bigyan ng oras ang lalaki. Nagpatuloy ang kasiyahan nila nang mag-swimming at mag-frolic sila Elise at Sonia sa tubig kasama ang kanilang mga lover. Si Marcus naman ay sumama kay Cecile sa beach at naupo sa tabi niya. Nang magdikit ang kanilang mga binti, inilayo ng babae ang sarili at sinabi niyang nakakaintriga na ang mga kaibigan niya ay natutulog sa mga sailing instructors. Pinaliwanag ni Marcus na mukhang ina ng mga lalaki ang mga babae, pero sinabi niyang hindi siya anak ni Cecile at mas maganda pa siya kaysa sa nanay ng mga lalaki. Sinabi rin niya na hindi naman sila magkarelasyon at okay lang naman kay Cecile.
Habang nagpapahinga sila sa buhangin, napansin ni Elise na tinitingnan ni Paul ang dalawang babae na dumadaan, at nang bumalik siya sa tubig, inisip ng isa sa mga babaeng iyon na client siya ni Paul. Nang matapos ang araw, sumakay sila sa carousel at pinili ni Sonia na huwag sagutin ang mga tawag ni Pascal, isang simbolo ng kanyang paglayo mula sa mapanlinlang na relasyon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na tinatangkilik ng mga magkasintahan ang kanilang bakasyon. Si Marcus ay tumulong kay Cecile sa pagpack ng mga natitirang gamit sa bahay. Isang hapon, nakita ni Luis si Julian at Sonia na naghahalikan, na nagdulot ng kalungkutan sa kanya. Makalipas ang ilang araw, sinundo ni Elise ang kanyang anak na si Nina mula sa train station dahil nagbago ang plano ng kanyang ex-husband. Kinabukasan, sumali si Nina sa sailing classes at tumulong kay Paul na magbaba ng bangka. Nagsabi si Sonia na kailangan niyang tapusin na ang relasyon nila ni Julian dahil nagsisimula ng magka-feelings ang lalaki. Pero sa halip na tapusin ito, nakipagtalik siya sa isang sailing instructor sa shed. Pagkatapos ng kanilang pagtatalik, sinabi ni Sonia na hindi siya gumagamit ng contraception, kaya't sinigurado ni Julian na kung magkakaroon sila ng anak, handa siyang maging katuwang sa pagpapalaki ng bata. Isang hapon, nakita ni Elise at Sonia ang kwintas ni Cecile na suot-suot ng babae at sinabi niyang galing kay Marcus. Nang magtungo si Cecile sa shopping, nag-alok si Marcus na samahan siya sa boardwalk, kung saan naglaro sila at nag-try-on ng mga hats at sunglasses. Bigla na lang lumitaw si Christine at iniabot kay Cecile ang bracelet na nakuha niya mula kay Michelle nang hindi siya nahulog. Habang nag-uusap sina Elise at Paul, sinabi ni Elise na maaaring bumisita si Paul sa Paris pagkatapos ng trabaho niya, pero hindi nagpakita ng interes si Paul. Nang makatanggap siya ng text, ngumiti siya at sinabi na malamang ay mag-isa na lang siya sa gabing iyon. Pagkatapos, nakita ni Sonia si Cecile na umiiyak sa kusina at tinanong kung anong nangyari. Inamin ni Cecile na siya'y na-in-love sa isang sailing instructor at na-realize niyang hindi ito magiging posible. Kinabukasan, dinala ni Elise at Sonia si Cecile ng breakfast in bed at sinabi nilang nais nilang mag-relax ang kaibigan habang inaayos nila ang party sa bayan. Habang naglalakad sila, nakita nila si Thomas na nasa date kasama si Luis, at tinawag ni Elise si Thomas na isang hipokrito. Nang tanungin ni Elise kung nasaan si Paul, sinabi ni Julian na abala ito sa private lesson. Sa kalagitnaan ng mga kaganapan, si Marcus ay nakita ang pagpapakita ni Cecile ng pagkabahala tungkol sa party at inalok siyang magpahinga sa pamamagitan ng pagsakay sa bangka. Ngunit bigla nilang narinig ang ingay mula sa labas at nakita nila si Luis na ipinupuhos ang basura sa kotse ng mga kaibigan. Iginiit ni Sonia na hindi niya kinukuha ang boyfriend ni Luis, kundi nababaliw lang ito sa kanyang mga naiisip. Habang nagtatangka ang babae na mag-relieve sa pamamagitan ng sunroof, hindi makapaniwala ang mga kaibigan sa ipinapakita nitong ugali. Sa party, nakita ni Elise si Paul na nagsasayaw at nagsasama ng ibang babae, at ito ay nagdulot sa kanya ng pagkadismaya. Samantala, nagsabi si Julian kay Sonia na masaya siya na hindi na siya nagbalik kay Pascal. Sinabi naman ni Sonia na tapos na siya sa relasyon nila ni Pascal, ngunit hindi ito para kay Julian. Tinatanggap ni Sonia na habang hindi alintana ni Julian ang agwat nila sa edad, ito ay magiging issue pa rin para sa kanya. Habang si Paul at Elise ay nagkausap, napag-usapan nila ang tunay na kalagayan ng kanilang relasyon. Inamin ni Paul na hindi niya gustong saktan si Elise, pero alam niyang nangyari na ito at hindi magkakaroon ng seryosong relasyon dahil pareho nilang alam na hindi ito magtatagal. Nagyakap sila ng huling beses. Samantala, si Sonia ay natagpuan si Julian na nakatayo sa gilid ng isang bangin. Maingat na pinakalma ni Sonia si Julian at sinabihan siyang mag-usap na lang. Makalipas ang ilang oras, si Cecile at Marcus ay nagtulungan upang gibain ang pader sa bakod gamit ang martilyo. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Cecile na nagbago na ang isip niya tungkol sa pagbebenta ng bahay. Pagkatapos, nagtanong si Nina kay Marcus kung saang kwarto siya natulog kagabi, at nagkatinginan lang ang mga kaibigan at nagbahagi ng isang maliit na tawa, na tila nagbabadya ng isang bagong yugto para kay Cecile at Marcus. Sa huli, nakita nilang lumabas ang ibon mula sa kwarto, at kinawayan ni Cecile ang ibon habang lumilipad papalayo. At dito na matatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin tingnan ang iba pang recap videos at mag-subscribe para sa iba pang content.
Mag-iwan ng komento sa ibaba, at magkita-kita tayo sa susunod na video.